I hope totoo yun. I hope totoo 'pag sinabi ng tao si Ricky mabait. In the real sense na mabait. Mahirap maging mabait. Mahirap maging mabait sa mundong ito, sa lipunan nating ito, na ang dami-daming mga puwersa sa palibot na hinihila ka in this direction, in that direction para maging vindictive o para maging cynical o para magalit o para mawalan ng pag-asa o kung ano-ano na gano'n. But I think it's important na in the midst of all this, maging mabait ka na tao sa iba at sa sarili. Hindi naman ako nanggaling exactly sa mayamang pamilya. And nung lumayas ako, wala akong pera para makapag-aral sa college. Naranasan ko lahat. Naranasan kong ang ulam namin dun sa apartment, asin. Kuminsan naman asukal. O kuminsan wala at all. Naranasan ko mag-aral sa university na wala akong pangkain ng lunch. Magpipretend lang ako sa mga kasamahan ko doon na kumain na ako. So, ang dami kong naranasan na deprivation for me to be able to say na I think maski papaano, naintindihan ko rin yung deprivation na dinadaan ng ibang tao. Naintindihan ko kung paano yung meron kang wala na hindi mo makuha-kuha. So I think, given that, madali rin sa akin isipin na it's not fair na meron ako ng isang bagay o meron ng ibang tao ng isang bagay, pero yung ibang tao walang ganun. I think madali sa aking maramdaman na totoo yun. Dahil ako rin naman nagdaan sa ganun. Naranasan ko rin yung wala akong matirahan, wala akong makain, o wala akong pang-tuition. So, without really, hindi yung conscious na learning, na-shape niya yung pagkatao ko. I think that's part of the reason why karamihan ng mga bida ko sa mga sinusulat ko, mga underprivileged na mga tao, mga marginalized, mga OFWs, mga prostitutes, mga gays or lesbians, or mga inaapi, mga security guards, mga nasa margins ng society. I think yun eh. Yun yung reason eh. And I think that's why fascinated ako sa gabi. Lalo na nung panahong kaya ko pang magpuyat ng todo. Pag gabi, pag tumitingin ako sa palibot, nakikita ko yung mga tao eh. Security guard, vendors, taong grasa, or maski adik na nakahiga sa kalsada, walang matulugan. Parang ang dami-dami nilang humanity sa loob nila na na-crush, na natanggal, na hindi na nabuo, na kailangan malaman natin na sana maikwento ko kung makakatulong without treating them naman as objects or subjects. Pero parang ang dami-daming humanity around. Parang sa gabi lalo kong nakikita more than sa araw. Siguro natanggal na kasi all the noise. So iyon, modesty aside, parang ang dali sa akin to empathize, to feel something. Commitment siya talaga eh, na binibigay mo hindi lang panahon mo eh, kundi material na bagay, pera and all. Ba't ko ginagawa? Well, I think partly because maraming tumulong sa akin. Strangers at hindi strangers. Hindi ko kayang mabuhay na mag-isa. Hindi ako mabubuhay na mag-isa kung wala sila lahat eh. So I think hindi ko kinailangan mag-isip nung unang panahon, nung magsimula ako ng workshop na bakit ko to gagawin? Anong kapalit nito? Anong makukuha ko dito? Palagi ko hindi ako dumaan sa ganong proseso ng pag-iisip. Naisip ko na lang lahat yan nang nagsimulang magtanungan ng mga tao. But that's about 3-4 batches already na ako. Then nagtatanungan sila, ba't mo ginagawa pag may nag-i-interview? Pero nung unang ginawa ko, hindi ako nag-isip ng ganon na bakit ko gagawin. Ang feeling ko lang noon, gusto kong magturo at hindi ako tinatanggap sa universities kasi wala akong degree. Nag-drop out ako sa UP nung 4th year kasi nga nakulong ako and all. Naging aktivista din nakulong. So, nang nag-a-apply ako, na-reject ako sa UP ilang beses. Hindi ako makapagturo dahil wala akong degree. Gusto ko magturo. Kung mag-workshop ako, makakapagturo ako. So, I think that was one strong reason. Ikalawang reason, nung nagsimula akong magsulat, walang workshops, walang nagme-mentor. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Even if natututo ako kina Lino, kina Bernal, wala yung formally tuturuan ka. Walang workshops sa pagsusulat noon. I think kung hindi man isa sa man, baka ang pinakaunang writing workshop sa Pilipinas yung akin. So, may ganun din akong thinking na yung hirap ko noon, hindi kailangan daanan ng iba na paghirapan nila. So, I'll do it. But in the end, na-realize ko later na may selfish reason din ako. Kung yung workshoppers natututo sa akin, mag-isa lang ako. Ako natututo sa kanila, 35 sila lahat. Talo ko sila. Magkakaibang personalidad, magkakaibang estilo, at magkakaibang na-share sa akin. Nabubuksan yung mata ko in different ways. Maski tumanda ako ng tumanda, nakakatingin ako sa mata ng isang 20-year-old, ng isang 27 years old, ng isang etc. etc. So, buksan ko lang ang sarili ko, marami akong makukuha benefits ng learning sa kanila lahat. And I realized na ang laking naitutulong niya sa akin bilang tao at bilang writer. So, I think patas lang kami. Unang-una, alam kong generic yung meaning ng man, pero siguro dapat hindi man.
Siguro what makes a human being, what makes a person. Sa workshops ko, usually, day one pa lang, sinasabi ko na lahat ng tao, lahat ng characters at lahat ng tao, na totoong tao, lahat yan hindi buo, lahat yan incomplete, may tinanggal, may bubog, may nawala, may gustong hindi makuha, may na-violate sa kanya. So, in a way, lahat tayo hindi na mga buong tao na magkakaharap ngayon. And I think trabaho ng bawat tao na tumulong na mabuo, maging buong tao uli, maging tao uli ang kanyang kapwa. And in doing that, nabubuo na rin niya ang kanyang sarili. And naniniwala rin ako na yun din ang trabaho ng writer. And with every word, with every story that I write, maski pa paano makatulong ako na maging mabuo ang ibang tao para maging mas tao na sila kaysa dati. Then, kung nagagawa ko yon, then I can say na totoo rin akong tao or nagiging totoo akong tao. I don't think we have any business living on this earth kung if we don't live for others. Hindi naman ako hypocrite. Kailangan din mabuhay para sa sarili. So siguro, what makes a person, siguro yung nahanap mo yung happy balance para sa ibang tao at para sa sarili. Yung ganang balansyado. Pero kailangan tumulong ka na mabuo ibang tao. I suppose yun din ang gusto kong sabihin sa kanya, maging mabait ka. I hope totoo yun. I hope totoo pag sinabi ng tao, si Ricky mabait. In the real sense na mabait. Mahirap maging mabait. Mahirap maging mabait sa mundong ito, sa lipunan nating ito, na ang dami-dami mga puwersa sa palibot na hinihila ka in this direction, in that direction, para maging vindictive, o para maging cynical, o para magalit, o para mawalan ng pag-asa, o kung ano-ano na gano'n. I think it's important na in the midst of all this, maging mabait ka na tao sa iba at sa sarili. So, I think, I'd like him to remember na ginawa ko lahat ng magagawa ko, maski hindi perfecto, na maging mabait na tao. And I hope na maging ganun din siya sa paglaki niya. Dahil todo-todo attention ngayon after naging national artist, may attention na in the past dahil nasa trabaho ako na nagtatawag ng attention. And ikalawa, medyo takaw attention ako as Ricky Lee, as a scriptwriter sa industriya. And then, nang naging national artist pa. So, these past months, talagang nakatutok literally ang ilaw at nakatingin ang tao at naging title ako at the picture and everything, which I don't resent. I don't resent naman. Nakikita ko at na-appreciate ko lahat, all the attention. Pero alternate life, sabi ko sa kanya, a life where walang attention at all, pero nakakapagsulat pa rin ako. So, siguro, may pen name or what? Nakatira ako sa daet siguro, may pamilya ako, or sa tabing dagat. Quiet life, pero nagsusulat ako at walang nakatutok na atensyon ng ibang tao. Sa ngayon yung alternate life. 20, 30 years ago, pag tinatanong ako, rock star. Nakita ko na yun, fantasy yun, hindi yun fantasy.